Pag-usapan natin sa video na to, itong apat na symbol ng multiplication or yung times. During our elementary, yung nakasanayan natin ay itong times na symbol. Halimbawa, 3 times 4. So, medyo malaki yung pagkakalagay natin. So, 3 times 4. So, equals 12. So, sasagutin na rin natin. So, actually, yung ini-emphasize natin sa video na to ay yung apat na symbol ng multiplication dahil sobrang marami pa din yung hindi nakakaalam kung ano ay yung mga symbol na to. So, ito, alam na natin lahat nito. Sa elementary, yan yung nakasanayan natin, itong times na symbol. Pagdating dito, so dot. So, itong dot na nasa gitna ng number or kahit na yung variable pa yan, ibig sabihin yan, multiplication pa rin yan. So, 3 times 4. So, bakit naglalabasan itong tatlong symbol na to? Na pwede namang ito lang yung times na symbol. So, sa elementary, pwede lang na ito. Diba? Pagdating ng algebra, sa algebra, maraming variables, yung mga letters. Halimbawa, itong x, diba? So, kung gagamit pa rin tayo ng times, so confusing yung magiging resulta. So, halimbawa, let's say 3x times 4. So, kung 3x times 4, tapos kung ang gagamitin natin ay yung times pa din na symbol, so medyo medyo confusing dahil may x dito, may x din dito. Kaya mas magandang tingnan, mas klarong tingnan kung dot yung gagamitin. Halimbawa, for this one, ayan, so 3x times 4. So, isa lang yung x. So, mas klaro siya. So, how about the parentheses? So, sa parentheses, kapag nakakita kayo ng parentheses na symbol, yung number ay nasa loob ng parentheses tapos may katabi siya na isa pang number, multiplication din ang ibig sabihin yan. So, 3 times 4 equals 12. So, for example, bakit? Kung x ang gagamitin, pwede kung ganito lang, katulad nito. Pero, for example, halimbawa, may equation tayo na 3x times 2 equals 12, ganon. So, nakakalito kung doble yung x. So, we can have 3x, tapos ilagay natin yung 2 sa parentheses equals 12. So, multiplication, i-multiply mo si 3x sa 2. Okay? Parentheses, kapag nakikita ng number na nasa loob ng parentheses. Halimbawa, sa PEMDAS, diba? Sa PEMDAS, kapag PEMDAS yung topic, ang daming parentheses. Kaya nasa PEMDAS na uunahin isolve yung nasa loob ng parentheses, yung P, diba? Kasi halimbawa, yung PEMDAS ay 12 times 3 plus 4 minus 2. Halimbawa, ganyan yung, huwag na natin lagyan, PEMDAS pala. So, halimbawa, ganyan, di ba? So, di ba, kung PEMDAS, uunahin mong isolve yung P, dahil yun yung nauna. Ibig sabihin ng P, yung nasa loob ng parentheses. So, isosolve mo yan, 3 plus 4, 7 minus 2, ayan. Tapos, uunahin mo yung multiplication. So, nakikita mo, si 12 at saka si 7, magkatabi, si 7 nasa loob ng parentheses. Ibig sabihin, i-multiply mo muna yan, times yan. Okay? I mean, times yan, 12 times 7. Tapos, minus 2. So, ayan, para hindi kayo malito sa mga symbol-symbol sa multiplication. Next natin, juxtaposition. Ito yung tinatawag na juxtaposition kung saan walang symbol sa gitna. Walang symbol, itinabi lang yung number at yung variable. So, yung number, kapag itinabi siya sa variable, tawag sa kanya coefficient. Tapos, yung letter ay variable. I-multiply pa rin yan. So, kaya hindi mo masolve yung mga ganitong very common na problem. For example, if x equals to what is, so halimbawa, ito yung given. So, 3x. So, if x equals to what is 3x, ganyan. So, bakit hindi mo masolve? Napakasimple lang yan. Kasi, hindi mo alam na ang 3 at saka ang x, kapag magkatabi, i-multiply mo. Dahil gumagamit dyan ng juxtaposition, kung saan walang symbol sa gitna, pero ibig sabihin yan, i-multiply. So, 3 times x, yan. At given ang value ng x na 2, therefore, 3 times 2, and that is 6. Okay, so I hope na ngayon alam na ninyo yung mga apat na symbol sa multiplication. Para kapag nakikita kayo, so alam niyo kung paano i-perform yan. So, that's it for this video. Thank you for watching. Sana may na-learn po tayo. Huwag kalimutan mag-follow sa ating Facebook page.